Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topacio! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Siyempre po, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. Ayan, nagpupugay sa inyong lahat. Nako, kamusta na po kayo? Ayan, Martes na araw na po ngayon. Martes, yan. Martes. At siyempre, ngayong araw na ito, talagang isang pagkakataon na nakita natin ngayon, talagang makulimlim, no? Hindi natin alam kung magpapasalamat tayo dahil walang masyadong init. Pero, sabi nga po, ay daw ka pag umulan naman. Ako, grabe. Pag coding ho tayo, talaga namang marami ho tayong mga nadadaanan na mga problema sa lansangan. Yan. Well, mga kaibigan, magpapasalamat lang po tayo ngayon sa MMDA. Yan. This time naman, dati medyo tayo marami tayong comment tungkol sa kanila. Pero ngayon naman, okay naman po kasi yung problema ang sinasabi natin sa mga kalsada na parang mga alon-alon kapag ikaw ay napadaan. Ngayon naman po ay maswerte tayo dahil kahit papano ay inayos-ayos na po nila. At hindi lang po yan, mga kaibigan, syempre thankful pa rin po tayo dahil yung mga problema na dinidiscuss natin dito ay may solusyon. Kaya thankful tayo sa lahat ng mga nakakausap natin, sa lahat ng mga nagbibigay ng magandang solusyon. Kaya nga po, hello MMDA, yan. Thank you so much kasi po, yung mga hinaing na ating mga netizen, hinaing na ating mga kababayan sa Quezon City lalo na ay natugunan po ninyo. Ayan. At yung traffic, imagine ninyo talaga ho dun sa lugar namin, lalo na sa Commonwealth Avenue, ito nga ho yung problema na kung saan ay nasolusyonan na. Kaya, congratulations sa Metro Manila, yes, Sana Development Authority. Yehoy! Yan ang MMDA. Woo! Yan. Diba? Ang galing ng ating production. Well, mga kaibigan, isa pa, marami tayong mga naging problema. Kahapon, talaga namang yung mga, alam nyo buti na lang kung meron tayong access agad. Mahina yung signal dun sa aking dinadaanan. Kaya yung ibang mga humihingi ng tulong, pasensya na kayo yung mga nagtatanong, hindi natin agad natugunan ng pansin. But lately, yung ating mga, pagdating ko nga sa bahay, doon parang nagsulputan yung magagandang signal. Anyway, congratulations, Tisoy, kasi hindi ka nadamay dun sa problemang nangyari kahapon. At hindi lang po yan, guys, mag-iingat po kayo sa mga kakaibigan ninyo. Yan. Sus, Mario Josep. Oo, maraming problema kasi pag nakikipagkaibigan ka at hindi nila nakuha ang gusto nila. Nako, yari ka. Yari ka. Kaya tayo dapat nag-iingat din po tayo sa pamimili. Hindi lang kaibigan, kahit sa mga natin, mga pinagkakatiwalaan nating tao, hindi kasi lahat okay. At yung okay nga sinasabi natin, meron naman talagang solusyon dyan. Ikaw na ang umiwas, ikaw na ang manahimik, at ikaw na rin ang magpasya ng mga tamang taong dapat tukuyin. At, wow! Yes, At kahapon, salamat kay Attorney Ferdy Topacio, kahit papano ay nagbigay siya ng ilang mga update ukol dun sa kanyang mga lakad. At hindi lang po yan, yung mga dapat at di dapat na ating sinusubaybayan. Mamaya po ay meron tayong bisita via online or via phone. At mamaya bibigyan nyo namin ng solusyon yung mga nagtatanong. Nako, grabe kayo Ginawa nyo na ako law office. But anyway, yan naman po ay importante rin para sa ating kaalaman. Sabi nga innocence of the law excuses no one. Yan. Kaya dapat alam natin. Yan. At saka yung mga chismosa at chismoso, nako, sana po ay magtigil na kayo. Bakit ganon?
Kasi marami yung nagpapadala sa atin ng mga fake news, no? Yung mga fake news na namatay si ganito, namatay si dating Pangulo, et cetera, et cetera. Alam nyo, hindi magandang biro yan kung kayo po ay nagbibiro. At yung mga gumagawa ng mga fake news, at yung iba naman, hindi rin nagtatanong, sinishare pa nila. Ito po medyo nakakalungkot di ba? Marami tayong mga kababayan na nag-aalala sa probinsya o maaari din sa sa ibang bansa, lalo na yung mga OFW, siyempre, umaasa sila ng mga tamang balita, no? Kaya lang po, meron talagang tao na para lang dumami yung mga views nila, ginagamit nila yung mga hindi tamang mga videos na ginawa rin nila at karamihan dito ay gumagawa ng mga fake news, balitang walang katotohanan. Yan. Hindi ko alam saan nagagaling yung mga boses ng mga kilalang tao, no? Kilalang boses ng mga, sabi nga po ay mga prime time queen, yun yung mga newscaster na kilala rin. Nagagamit yung mga boses nila. I don't know, baka ito'y pinagdugtong-dugtong kung bakit nagiging ganun yung balita, no? So tayo po ay maging mapanuri, no? Alam nyo, marami tayong mga ilang tao talagang ang daming ginagawa na kababalaghan. Yan. Ingat-ingat din po tayo pag may time, lalo na ho ngayon. Malapit na ho eleksyon, mantakin ho ninyo, by next year, mag-e-eleksyon na. At talagang, hindi lang po, hindi po nila pinapakita yung mga mabuting magagawa ng tao. Bakit gano'n, no? Kung ano yung pangit, yun ang pinapakita nila. Sana po, huwag tayong basta-basta maniniwala sa ating mga naririnig. Huwag tayo basta-bastang maniniwala sa ating mga napapanood ng mga video. At hindi po yan, lalo na kung ito po ay negative. Alam, pag negative kasi usually panira ng isang tao, di ba? Yung mga ganun iwasan po natin yon. At alam nyo na, may mga bad intention. Yung mga taong naninira, ay may bad intention po yan. Kasi nga it's either ikaw yung mawala o siya yung mawala. Ganun yun. At sa mga ganyang pagkakataon, ay panalangin po natin na magbago ang ugali ng taong yon. Minsan kasi nakakalimot yung mga iba na manalangin bago gumawa ng isang bagay. Manalangin bago magsalita ng mga bagay-bagay na makakasira ng kanilang kapwa. May mga taong ganon. At yung mga taong nakikita po ninyo, naririnig ninyo na kadalasan ay chismis na ukol sa ibang tao, ayan po, ingatan nyo po yan. Dahil yan ay walang mabuting ginawa sa buhay niya. Ganon ho yun. Usually kasi, kapag ang isang tao ay matino, hindi ho yan nagbibigay ng oras sa mga chismis. Ang mas ginugusto pa niyan ay makatulong sa kapwa. Sabi nga po, eto na, marami ho tayong mga kababayan ang hindi ho natin maintindihan pero siguro nag-e-enjoy siya sa mga ganong klase ng mga balita. Okay, at kahapon nga po, ilan sa mga, eto na, yung mga sasakyan po ninyo, ito pa ulit-ulit na ating binibigay na impormasyon. Alam niyo yung blow bags, no? Yung dapat bago kayo umalis ng inyong mga tahanan or every month, mas maganda, pinapacheck po natin ang ating mga sasakyan. Kadalasan po kasi, ang mga nangyayari ngayon, yung mga sasakyan na naaaksidente po ay may kakulangan. May kakulangan sa pag-check up ng, I don't know kung dapat bang magpa-check up yan, yung may-ari o yung nagda-drive, no? Kasi pagka minsan, sabi ng iba, sabi nila, yun daw sasakyan ay responsibilidad ng driver. Yan. O kaya naman, sabi ng iba, yung daw sasakyan na minamaneho niya ay responsibilidad ng may-ari. So, which one? Anyway, kung ikaw man ay may-ari o sabihin na natin syempre, siguro, minsan lang iniisip ng mga driver sa'yo to ikaw bahala dyan, maaring ganon. Meron naman hong gumagawa ng paraan na kahit siya ay driver, kahit siya ang nagmamaneho, hindi man alam ng may-ari, ay talagang may malasakit siya. Alam nyo, pag nagmamalasakit kayo ng sasakyan na ginagamit ho ninyo, kahit na hindi kayo ang may-ari, nako, tamsa apak sa inyo. Ibig lang hong sabihin, meron kayong malasakit, meron kayong pagpapahalaga, hindi lang ho sa buhay ninyo, sa buhay ng inyong mga sakay. Dapat po ganun Parang sa trabaho din ho yan, magmalasakit po kayo sa inyong pinagtatrabahuhan.
Yan, marami hong dapat na intindihin po natin dahil sa tweet-tweet na yung sarili lang nung iba ang iniintindi nila, basta tumanggap na lang sila ng sweldo nila, okay na sa kanila, pero hindi nila sinasaalang-alang ang mga obligasyon na dapat nilang gawin sa buhay. Yan. Yang mga sasakyan, sabi nga po, ang blow bags po, lagi kong sinasabi, ang blow bags, gaya ho ng B. Ang B po, yan po ay tungkol sa brake, yan. Ang L ay sa lights, ang O ay sa oil, di ba? Ang W ay sa water, yan. Tapos may B, A, G, S pa. Yan po ay para sa mga battery, ayan, sa air, yan yung hangin ng inyong mga gulong, yan. Importante din po yan. Ano ang G? Ang gas. At ano ang S? Yan naman mo ay yung, eto medyo na iwan ko yan, yung word na yan, ang S, ay pwedeng kailangan yung serbisyo ng inyong sasakyan ay lagi ninyong tatandaan yung petsa. Pagka minsan, meron tayong ilang mga driver ang walang malasakit sa kanilang mga sasakyan. Kahit yung malalalim ang mga butas, pinapaandar nila na mabilis ang sasakyan. Di ho ba, masisira ang mga bearing po niyan. Lalong-lalo na kung ang sasakyan nyo ay hindi na bago. Yan ay luma na, madali ho mabalian ng mga kung ano-ano. Parang sa tao din ho yan eh. Kung kayo po ay may edad na at wala kayong ingat sa inyong pagtakbo, sa inyong paglalakad, parang ganun din ho yun. Madali kayong madamage yan. Yan ho yung mga ilang paalala po ng Yes Yes Show to Pasyo. At sana po ay tumimo sa ating mga kaisipan ang mga bagay-bagay na dapat nating intindihin. Yan. Yes. At mamaya po may isang magandang dilag na makakaagapay din natin. Antabayanan niyo po siya. At siya po ay regular na bisita po ng Yes Yes Show to Pasyo. Maya-maya lang po. Okay. At ngayon naman, marami hong mga tanong, no? Yung mga tanong na ilan natin mga kababayan, dapat nating isa-isip. Yung paggamit ng paggamit ng ATM. Akala ninyo madali, no? Madaling mag-withdraw kahit saan lang. Lagi yung tatandaan ninyo na kahit sa ang gubat ay may ahas. Hindi po lahat ng lugar ay okay na kayo'y nagwi-withdraw ng lantaran. Kung mapapansin po natin, marami po mga ATM na nakadisplay po sa daan. Ayan. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa pag-withdraw. Yan. Kasi diyan po nagaganap ang mga hindi kanais-nais na pangyayari, lalong-lalo na sa mga nagwi-withdraw via ATM. Ilan po sa mga pangyayaring naisumbong po sa atin, paglabas po ng pera niya sa ATM, iba ang dumampot. Akalain nyo nakapila, di ba? Sino mag-aakala na yung tao ay kukunin yung pera niya paglabas ng pag-withdraw niya? Kaya di ba yung ibang ginagawa talagang malalayo? Kasi pag malapit madali kayo, ang chance po niyan madali kayo, parang inagawan kayo di ba? Sabi nga po, ito po yung isang pangyayari na nangyari po sa Quezon City rin. At pinag-iingat po ang lahat. Meron din isang bangko naman ang sinumbong din sa atin na yung laman ng kanyang passbook. Pwede bang mangyari yun? Alam ko medyo safe ang passbook no? Isang kilalang bangko na kung saan nawala ang kanyang perang ipon. Pero bakit? Ayan, hindi natin alam. Kailangan talaga ay isang bank manager ang ating kausap dyan para magpaliwanag ng problema ukol dyan, no? Hindi po tayo yung tamang tao para magsalita ukol dyan kasi hindi ko rin kabisado yan. Nung araw, nung mawalan din ako ng pera noon sa passbook, ay yung pala yung time naman na nagsara yung bangko. Merong ganon. Kaya iba-ibang case po yan. At syempre, tayo naman po ay huwag tayong magtitiwala na ibigay yung password natin sa ATM ninyo. Ayan din, isa hong problema yan. Dahil pag nawala yung ATM ninyo, o kaya sabihin na natin, maaaring isa sa mga kasama natin ang nakakuha ng ATM nyo, pihado, madali kayong madidisgrasya dyan. Yan yung mga ilang instances na nangyari po sa tunay na buhay. Hindi po ito kwento Hindi lang ito kwento. Ito po yung nangyari. Kaya po, huwag kayong basta-basta magwi-withdraw kahit saan. Intindihin nyo yung lugar ninyo. Kung yung lugar ninyo ay safe naman at merong gwardiya na nakikita kayo, visible at layo-layo, layo-layo. Yan po, okay po yan.
At ang isa pong problema ngayon, ako yung mga merong edad na dyan, yung mga elder natin. Yung mga elder natin kadalasan nakikiusap, di ba? Nakikiusap sa ibang tao na pasuyo naman kasi hindi ko mabasa, hindi ko makita. Naku po, eto na. Isang elder naman ang nagka-problema. Yun din, na-withdraw yung pera niya na hindi niya alam ay nakuha. Ayan. Ang sabi nung inutusan niyang tao na paki-withdraw yung pera niya, ay sabi ho sa kanya, ay pakikuha mo lang ako ng ganitong halaga lang. Ayun. Ang nangyari upon checking, kinabukasan, pagdating niya ho sa bangko, ay may nag-withdraw ng halagang 10,000. Yan, sabi niya. 10,000 that time na hindi niya ho alam dahil sabi ron ng taong pinakausapan niya ay wala raw lumabas. So, kailangan niyang pumunta sa bangko para i-report na walang lumabas. Pero merong lumabas. Yan. Ito ho yung mga instances na dapat ho lagi nating iniisip, lagi nating pinaghahandaan, lagi nating iniingatan dahil hindi ho lahat ng tao na nakangiti sa'yo ay totoo. Yan. Marami hong mga tao ngayon na kunwari mabait sa'yo, pero ang totoo hindi naman. Dahil nga, sabi nga po ng iba, pag may kailangan sa'yo, mabait yan. At pag wala na siyang kailangan sa'yo, sorry ka na lang. So, yan po yung mga ibang mga update natin ukol doon sa pag-iingat. At sabi pa rin, yan, ito pa rin yung ating ilang mga natunghaya, no? Maraming mga nais mag-invest, yan. Kung kayo po ay mag-i-invest, sabi po ng isa nating kaagapay, ay di hamak na mas mabuti nang mag-invest kayo ng lupa. Ayan. Ang lupa po ay maraming pagkakataon na talagang tumataas ang value. Ang lupa po, ayan, ay ito po ay maraming pwedeng gawin. Pwede mong gamitin sa negosyo, pwede mong gamitin sa pagtatanim. Yan kahapon na pag-usapan, pagtatanim, oo, di ba? Mantakin ninyo kung ang lupa ninyo na nakatenga. Yung mga lupa na wala nang, sabi ng iba ayun, lupa ko, andun lang walang laman. Yan. Ito yung pagkakataon na gamitin po ninyo sa pagtatanim. Ngayon, ayon naman dun sa ibang eksperto na nakausap natin, instead daw, nataniman natin na magagandang bulaklak yung lupa natin, doon na tayo sa mga pagtatanim ng mga halamang gamot at makakain. Ayan. Ano sa palagay ho ninyo? Ang halamang gamot at makakain ay pinakamahalaga na meron tayo sa paligid natin. Yung halamang gamot, yan po ay pwede natin pantapal kung saan to nauukol. Yan. Ako noong panahon ng lola ko ang naaalala ko yung tuba, yan, tuba, yan, naalala ko, na yan po ay ginagamit sa mga namamaga, pinantatapal yan, nilalagyan ng langis, at idinadarang sa apoy, yan, mga ganon. And the rest, yung iba pa ho, marami ho yan, no? So pag-aralan nyo guys, lalo na kayo mga kabataan, kung kayo naman po ay walang ginagawa, instead na mag-cellphone kayo ng games, nako, tigil-tigil na ho muna kayo. Gawin ninyo makabuluhan ang inyong mga oras. At syempre mga kaibigan, huwag kayo laro ng laro kasi alam nyo ho, wala naman kayo mapapala sa kalalaro Tama. Lalabo ang inyong mga mata. Kita nyo ako naman, lumabo ang mata ko pero hindi dahil sa kalalaro. Ayan, dahil po ito sa kababasa. Sabi nga, pag ikaw ay nagbabasa sa dilim, isang bagay yan na makakasira sa iyong mga mata. Okay? So, yan po ay ilan lamang sa mga paalala at time check muna tayo mga kaibigan. Antabayan na natin ang ilang paalala ng ating himpilan. Yes, yes, show to Pasyo. Mamaya po, magbabalik po tayo. Ang oras po, alas 11:24 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo, Topacio. At syempre, ako pa rin si Juvie de Guzman. Sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Naku, nahirapan akong kontakin yung ating guest today. Yan. Hindi daw nakakasagot. Pakisagot naman. Yan. Ang ating alam nyo, ang ating guest ngayon ay isang
magaling na lawyer. Yan. At sana makausap natin siya, no? Hopefully. Kasi talagang ngayon, ewan ko ba, kahit yung aking internet sa bahay, in-upgrade na namin, ha. Double pay na kami, double pay para lang lumakas yung capacity at tumaas yung kalidad ng pagtawag. Pero ang nangyayari po ay parang mahina pa rin ang signal, kaya minsan talaga ay sana ang buong Pilipinas ay maging libre na kahit saan ang internet. Yan, sabi nga po baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Doon. Okay. Ayan. Okay, at syempre, no, habang inaantabayan natin, siguro unahin na muna natin yung ating, yung ating, hello, yan. Unahin muna natin yung maganda nating dilag, yan. At syempre, tayo po naman ay nagpapasalamat din. At dahil kahit papano meron tayong magandang kasama today, yan. Okay, hintayin lang natin si attorney mamaya si attorney Nestor Ifurong. Yan. Mamaya po, baka makontak na natin. But anyway, tayo naman po kaagapay natin ang magandang dalaga. Yan, nandyan si Silvana Garcia. Bana, di ka rito. Ayan. Pwede na ba si Silvana? Ayan, yung ating special guest. Alam nyo naman napaka-swerte natin dahil kahit papano ay ito yung ating okay, pwede pa. Ayan. Sabi nga nila kung tayo po ay pwede pa. Okay, at hindi lang yan ako guys, no, ini-encourage ko nga pala kayong lahat na gawa kayo ng Yes Yes Show Topacio theme song. Yan, baka meron ditong nanonood na magaling mag-compose ng awitin. Yan. I-PM nyo po ako sa aking Facebook, yan, Juvie de Guzman. Yung po yun yung Facebook ko po ay parang ang profile ko po dun yung award, yan. At sana, padalhan nyo po ako at mamimili po tayo ng pinaka-best na theme song ng Yes Yes Show Topacio. At syempre, kasama ko dyan si Attorney Ferdy Topacio at Juvie de Guzman. Okay, so, mamaya po, bibigay sa inyo mga details. At good morning, yes. Good morning, ganda. Ayan, si Miss Silvana. Hello, Vana, kamusta? Sorry kahapon, Vana. At supposedly kahapon, nandito rin siya. Okay, sige, bumati ka na, Vana. Silvana, yan. Hello po everyone. Hi po Ma'am Julie. Hi po Torta Pasha, Mommy Villain, and FG Mike Arroyo, and GMA. Uncle Pilot Glenn, Cap Antonio Reyes, Mommy Jo, Mayor Emmy Calixto, former Captain Ernie Moya, Mayor Abby Binay, Mayor Lani Cayetano, Senators Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Francis Tolentino, Manny Villar, Rafi Tulfo, Senator Bongga Ninong, Bongbong Marcos President, VP Inday Sara Duterte, Tatay Digong, Mayor Baste, Congressman Pulong, Mayor Magalang. Happy birthday po Daddy Otot and Governor Luis Chavez Singson. Hi po Senator Manny Pacquiao and family, Sir Sean and Ma'am Valerie Gibbons. And thank you for this, Sir Mauricio Sulaiman. Thank you po for this. Wow. And hi po of Ayan. WBC. And hi po Daddy Art, Ninang Rhea, Arswell, Mama Gina, Papa James, Jamina, Zian. To all OFWs and to all birthday celebrants, mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Ayun. God bless po everyone. Ayan, ayos Ang daming friendship ni Silvana. Mana, ano naman ang kanta mo today? Yan, yung ihahandog mo sa ating mga Yes Yes Show followers, listeners, and viewers. Ang kakantahin ko po today is Pantropico by Beanie. Ayan. Oh. Yan ba ipaborito mo rin sa mga selection mo? Favorite Apo. mo rin siya? Apo. Okay. At ito'y hinahandog mo sa kanila, yung mga binati mo kanina. Opo, at para po sa inyong lahat na nanonood.
Ayun. Okay mga kaibigan, pakinggan po natin ang awitin ni Silvana Garcia. Take it away. Ikaw ay nasilayan sa di inakalang panahon. Lumapit ng biglaan, para bang di nagkataon. Ito nga ba'y tadhana? Tangi kong hilig sa mga tala, mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. From following your footprints in the sand to walking with you on the silent, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw mas sumasaya, magmula nang nakita ka, nawawala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Feels like summer when I'm with you, parang islang patropiko. Can't wait to go back with you, sa islang patropiko. Patropiko, patropiko, sa islang patropiko. Patropiko, patropiko, sa islang patropiko. Sumapit na ang araw, nang ika'y muling nakausap. Hinahanap ka sa tabi, di na mawala sa isip. Nakita kang papalapit, puso ko'y biglang di mapakali. Ano nga bang sinapit? Kakapit pa hanggang muli. From following your footprints in the sand to walking with you on the silent, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw mas sumasaya, magmula nang nakita ka, nawawala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Feels like summer when I'm with you, parang islang patropiko. Can't wait to go back with you, sa islang patropiko. Patropiko, patropiko, sa islang patropiko. Patropiko, patropiko, sa islang pantropiko. On this tropical island, sitting on the white sand, guess if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be your lady. Oh, 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 di na mawata ng kilig na bigay riyan. Puso'y para bang di na mapigilan. Kumakapag o huminta, gumugulong puso ko sa'yo. From following your footprints in the sand to walking with you on the silent, guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat araw mas sumasaya, magmula nang nakita ka, nawawala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Feels like summer when I'm with you, parang islang patropiko. Can't wait to go back with you, sa islang patropiko. Patropiko, patropiko, sa islang patropiko. Patropiko, patropiko, sa islang pantropiko. Yahoy! Galing! Kita nyo ha? Yan po si Silvana Garcia. At syempre mga kaibigan, magbabalik po ang Yes Yes Show Topacio. Makalipas lamang ang ilang paalala sa ating himpilan. Ang oras, alas 11:44 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Hoy! Naku
kita nyo ha, napapasayaw tayo dahil ang ganda ng tugtog. Anyway, magandang umagang muli at welcome back to Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Oh, yeah. Pagtyagaan nyo na ako. Joke lang. Anyway, tayo po naman nagpapasalamat muli at dahil marami tayong mga inaantabayanan pero nagkakaroon tayo ng difficulty sa signal ng ating kausap. But anyway, pagpapasalamat po pinapaabot natin sa ating mga kaagapay sa loob at labas ng bansa. Kamusta na kaya mga friendship natin na talaga namang kita nyo ha? Marami tayong mga nagtatanong, tanong ng tanong. Kayo naman po, alam nyo na ang sagot dyan. Huwag na kayong magtanong pero ako'y magpapasalamat sa mga kaagapay natin. Yan. Hello din. Oy, batiin ko lang yung ating mga gwapong-gwapo na mga executives sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na, ayan, sa ating mga, hello din. Ay, salamat po. Nako, Attorney Ellie Malyari. Naku, salamat ha. Alam niyo po, yung pagbati niyo lang isang malaking pasasalamat na po. Ang importante po ay may pagpapahalaga po tayo sa isa't isa. Yan, yung mga ganyan. Hello din kay Dean Lope Peble. Ayan, sabi nga po, hello Juvie, I miss you. Oh, thank you so much. Ayan, si Captain Rolando Durana. Nako, hello po sir at huwag kayong masyadong malungkot. Talagang ganyan ang buhay. Kailangan lang lagi tayong mag-isip ng mga positive outlook in life, 'di ba? Ikaw ba nag-iisip ka rin ng mga positive outlook in life para maging masaya ka, 'di ba? Masayahin ka bang bata? Ayan. Tingnan natin. Silvana, ikaw, anong ginagawa mo? Aside from singing, syempre, nag-homeschooling ka. After that, anong ginagawa mo? Swimming po ako. Ayan. Wala ka bang kalaro? Syempre, at your age kahit papano, may mga playmates ka. Wala ba? Wala naman po. Wala. Wala po. Parang ako nung araw, ganyan din ako Mas gusto ko, nag-iisa ako kaysa may mga kalaro. Lalo na kung sila may ibang mga gustong laro, di ba? Ikaw ba, anong favorite sport mo? Favorite sport ko po is volleyball, saka po tennis, and swimming. Wow. Swimming po pala. Saka Swimming. volleyball, tapos tennis. Anong number 1 doon? Swimming. Swimming talaga. Naku, maganda yan. Kung sumali ka in the future, malay mo, maging member ka ng Olympic, di ba? Di ba? Pag-practice mo yan, Silvana, alam mo minsan, yung mga kabataan na gaya mo, ikaw 13 pa lang, marami ka pang magagawa. Marami ka pang mga pwedeng, ilaban. Bukod doon sa pagkanta mo, keep on going. Alam mo minsan kasi, tayo, kagaya ko, hindi ko nga akalain na yung pagkanta ko magagamit ko abroad, di ba? Mga ganong estilo na napakalaking bagay, no, Silvana? Ikaw, pagbutihin mo yung pagsuswimming mo, kung talagang hilig mo yun. Nakakita ka na ba ng mga lumalaban sa iba't ibang bansa? Opo. Oo. Napanood ko po minsan sa YouTube. Di ba napapanood mo? So nakikita mo, Olympics. parang ako yan ha. Di ba ganun? O kaya beauty queen naman. Parang ako yan ha. Di ba gumaganon ka ba? Hindi naman po. Ay, hindi naman. Mahihain ka pala. Anyway, lahat naman yan ay may patutunguhan. Sabi nga nila, kung ang yan ay para sa'yo. Sabi nga ano yan ng Panginoon, di ba? Handog yan ng Panginoon sa'yo. At lahat tayong mangarap. Ang mangarap ay libre. Yan. Ikaw ba, ano pa bang pangarap mo? Kasi may kagandahan ka na, may height ka. Parang lahat nasa yun May maganda kang mami. Kamusta si mami? Yan. Where's your dad? Yung dad mo nandyan din. O nasa abroad? Ng ibang bahay. Ng ibang ba? Joke Hayaan lang. natin yun. Sorry for that. Anyway, tayo naman magpapasalamat din. Hello din. Uy, kinakamusta din natin si Boss Edgard. Nakakatuwa kasi lahat ng mga pictures ni Boss ay nakikita natin. At thank you so much, Boss for sharing. Alam mo naman parang ako rin si Boss Edgard mapagmahal sa nanay. Di ba? Laging nandiyan dyan sa tabi. Yung mga ganon. Ikaw din kailangan ang mother mo, wag mong pababayaan. Lagi mong isaisip na
yung iyong presensya ay napaka-importante. Yung mga iba kasi nakakalimot na, lalo na kapag may mga asawa na, yung iba, hindi na nila halos dinadalaw yung kanilang parent, wala lang, kung kailan lang nila. Mali yung ganon. Sana po hanggang ngayon ay maalala nyo pa rin sila, lalong-lalo na kung sila po ay walang kasama sa bahay. Usually, ganun kasi nangyayari, di ba? Yung I'm talking about yun sa mga may asawa na, yung may pamilya na. Huwag nyong kakalimutan ang inyong mga magulang. Dalawin nyo pa rin. Kasi minsan po, sa sobrang kabisihan natin at wala na tayong oras sa magulang natin, it's a big no-no to me. Yan, ganon. Or kaya lagi po tawagan. Oo, kaya tawagan nyo. That's good. Kung meron kayong pantawag, tawagan nyo, kumustahin nyo. Kasi alam nyo po, yung bagay na nagagawa po ninyo, nakakausap nila kayo, ay isang napakalaking gamot sa mga taong nakakalimot. Yan. Hello din kay Sir McNeil Rante. Hi, Sir Rante. Belated happy birthday. Hindi nyo ako in-invite, ha? Joke lang. Kasi walang party-party. Anyway, hello din sa ating mga friendship. Ay, hello din kay Katirso Peralta. Hello po, kamusta na po kayo? Hindi na tayo nagkakausap. Hello din kay, ito, yung Adang family. Maraming salamat po. Gabay family. Alam nyo naman, Valimento family. Ay, talagang lahat to, package na yan. Package na yung pagbati. Di ba? At hindi lang po yan. Hello din kay Edmond Pangilinan. Ayan, samot-saring istorya. Ayan, that's good. Thank you so much sa mga nagpapaalala sa akin. Miss Juvie. Lalo na yung mga taga-DPWH. Nako, hello din kay Sir Jonas. Yan. Engineer Jonas Baile. Hello po. Kamusta po? Sorry po uli. Yan. Hindi ako nakarating sa imbitasyon ninyo. Alam nyo na kapag maaraw o maulan, yan po yung laking, alam mo ako, hindi ako pwede maulanan eh. Pag naulanan po ako, ang dali kong magkasakit, humina yung immune system ko. Pero sabi nga po nila, mag-ingat yan. Mag-ingat tayo sa tuwi-tuwi na, alam nyo naman, ang pag-iingat po ay nasa anumang kinakain. Yan, dapat mag-ingat ka. Marunong ka ba kumain ng mga vegetables? Apo. Ayan, very good. Kasi ang vegetables, prutas, Sabi pang nutrient. yes, maraming nutrients, di ba? At hanggat maaari, kung kakayanin, umiwas tayo sa mga karne. Yung mga, kasi medyo, no to me, sa ngayon sa ngayon. Ikaw ba, anong favorite foods mo? Mga favorite foods ko po, adobo na maanghang. Ay, adobo, di ba? Baboy yun. Ala! Mayroon din po chicken. Chicken. Chicken adobo. Ayan, very good. Tapos po, mayroon din po adobong sitaw. Ayan, very good. Yan, yung mga ganun, yan yung bigyan natin ng halaga. Sabi nga lagi mong tatandaan na sa bawat oras na kumakain ka, lagi na daw nating iisipin, lalo na ikaw, gumaganda ka na, lumalaki ka na, di ba? Ang dapat nating laging isipin, kung yung kinakain mo ba, anong dulot nito sa iyong katawan. Yan. Yung vitamina, importante yun. Oo, lagi mo tatandaan yun. At huwag tayong makakalimot, lalong-lalo na kung tayo ay, kung ikaw ay payat, konting taba. Bigyan na konting taba. At kung ikaw naman ay mataba, magpapayat. Mat ganun, no? It's unfair, sabi nga nila but anyway, guys, nako, ito na ho yung pasasalamat natin sa ating produksyon dahil kung wala sila, ay wala tayong magandang produksyon. Ayan. At syempre, hindi lang po yan. Salamat po sa lahat ng mga nagpo-programa dito. Pasasalamat po namin ito. At syempre, salamat po sa ating news director, Miss Judith Estrada Larino. News Desk Editor, Mr. Drew Nasino. Boss, salamat po. Ang tech engineer natin, si Winner Contehino, Jeneline Rico Hermoso, Kent Sale. Ang broadcast IT natin, si JV Dominguez. Teleprompter, Neil Joy Abelia. Ang writers natin, si Jen Patrolia at Charles Laureta. At syempre, salamat sa assistant ni Hasmin Pantaleon. Of course, Daniela de Guzman. Ang intern natin, Aizen Luis Moises. Ayan. At syempre mga kaibigan, ang tabayanan natin ang Balitang Bayan ni Sir Drew Nasino. Happy birthday kay Engineer Gemena. Ayan. Barbon, ang ating DWIZ switcher. At happy birthday din kay Nomar Grande, DWIZ Tech Palawan. Okay,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, yeah. Lahat po kayo ng mga may birthday today. Happy birthday po sa inyong lahat. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie De Guzman. Salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay dito. And I love you all. Bye! Ang oras, alas 11:59 ng umaga. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!